What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na walang power. 0.3 lang po sa schematic. Kahit palitan ng LCD at battery, ganon pa rin. So paano ba ito ginagawa? So isa pong technician ang nagpadala nito dahil hindi po siya sanay sa mga ganitong problema. Basahin po natin ang nakasulat. Ayan, bigla na lang po ito ayaw mag-on. Sana maayos. At dahil backlash na ito mga idol, so na-check na po ito. So kaya subukan po natin gawin, baka magawa natin ng paraan. At ayan nga mga idol. So nung chinik ko po ito, ayan, so nakita ko dito na may mga corroded, basa. Possible na nabasa po ito dahil hindi naman niya sinabi na nabasa. Kaya ayan mga idol, so kailangan natin i-trace isa-isa ito. I-troubleshoot po natin ang motherboard kung saan ba talaga ang tama. At dito mga idol, nung binuksan ko po ang pinakailalim, ayun, natanggal na po ang bakal. Bandang charging IC. Kapag 0.3 lang po sa schematic mga idol, huwag nyo pong galawin ang charging IC. So magsimula na po tayo mag-troubleshoot. Una, testiran muna natin ang terminal dahil nabasa ito at possible meron pong grounded. At normal naman ito mga idol, wala pong palo ang isa. So ibig sabihin, saan kaya ang sira nito? So dahil nabasa ito mga idol, ayan, kung napapansin niyo po, sinilip ko po yung ilalim. Ang una po natin gagawin dito, dapat linisan nyo po ang motherboard. Ayan, kung napapansin niyo po, may mga corroded sa ibabaw. Dapat nyo gawin mga idol, kapag may nakita po kayo na nabasa, ang gagawin nyo po ay linisan nyo po yan. Kasi possible minsan mga idol, kapag nababasa, ay talagang may tama talaga ang mga pyesa. Minsan may mga umiinit, kaya nawawala ng power. So ayan, naglagay po tayo ng thinner. So ayan mga idol, so binakbak po dito banda. So wala naman pong problema kung matanggal ang bakal. So buti na lang hindi naman tinanggal ang charging IC at tinanggal lang yung bakal. So chinik lang siguro ito, kaya buti na lang at hindi nagalaw. So kung ginalaw po yan at nagsitabing-tabing na yan, ay malaking problema po yan. At ito mga idol, nalinis na po natin. So madalas kasi mga idol, kapag may kunting kalawang at kapag nalinis po yan, ay minsan nabubuhay po yan. Kaya ayan, i-test muna natin at tingnan natin kung nabuhay na ba ito. Dahil mayroon po talagang kalawang na nakita natin sa ibabaw. At ayan mga idol, ganun pa rin. So ang palo po niya sa schematic ay 0.3 pa din. So nalinis ko na ang board, pero patay pa rin. So saan kaya ang problema at paano po i-trace ang mga sira? So ayun mga idol, so tinanggal muna natin yung mga camera mamaya dahil initan po natin ang motherboard. Meron po tayong gagalawin mga idol. Una, ayan, sinubukan ko po kinapa. Meron pong mga umiinit banda dito sa gitna. So possible na may mga kalawang ang ilalim nito. At ayun mga idol, kung napapansin nyo po, chinarge ko po siya pero 0.3 pa rin talaga siya. Walang pagbabago. At bago natin ito galawin ang motherboard, mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At kinargahan ko pa ang ganyang battery. At ayan mga idol, meron pong laman ang battery. Mataas pa po ang laman. So maaaring kinargahan po ito nung nagpadala. So pinaalalamob lang po pala ito mga idol. So hindi daw niya alam kung paano mag-trace ng ganito. Kaya ayan mga idol, una kong ginawa dito, binaklas ko muna dito banda sa taas. Dahil nandyan po ang power IC. Madalas kasi nito mga idol, kapag 0.3 lang, may mga pyesa na kinakalawang. Lalo na yung power IC mga idol. Ayan, tanggalin natin. So gumamit po ako dito ng hot air. So 350 heat at mababa lang po yung air natin. So ingatan po natin ang ilalim dahil CPU po yan. Kunting pagkakamali natin ay lalo pong madamage. So ayan, bahagyang init lang po siya. Dahil yung sa kabila banda ay CPU ang ilalim. Kunting pagkakamali natin, baka mamaya biglang pumutok. At ayan nga mga idol, naangat na po natin ng konti. So ayan, dahil CPU po yan banda dyan. So hindi na po natin initan banda doon sa kabila. So dito mga idol, angat na lang po natin gamit ang tweezer. Pwede rin naman yan mga idol, diretso na natin iangat. So hindi na natin initan dahil sensitive po talaga ang motherboard kapag nainitan. At ayan mga idol, nung na-check ko po ang power IC ay wala namang pong kalawang. So saan kaya ang problema nito? So ayun, tatanggalin na naman natin yung kabila mga idol. So i-trace po natin isa-isa dahil nabasa po ito. Makakasiguro talaga tayo na may mga kalawang ang ilalim. Kaya ayan mga idol, dahil naka-self po yan. So initan din po natin. So same procedure mga idol, naka 350 ang ating head. So pwede rin naman diretso natin pagangat mga idol. So dahil marami pong nag-comment sa atin, masisira daw ang shed. So minsan hindi na natin binabalik. So dapat daw ibalik. So ayan mga idol, mamaya ibalik po natin lahat yan. So napaka-sensitive po kasi kapag iniinitan natin. So kagaya ng mga idol. At kung napapansin nyo mga idol, kitang-kita po talaga ang mga kalawang sa ilalim. Ayan, dito po banda pala ang na-corroded. Kaya tips ko sa inyo mga idol, kapag nababasa po ang inyong cellphone, mas maganda i-trace nyo isa-isa. Tanggalin lahat ng bakal mga idol. Ayan, kung napapansin nyo po, kitang-kita na po yung mga kalawang sa ilalim. Mag-apply po tayo ng lacquer thinner at brushan po natin.
natin. Dahil nakasil po yan mga idol, hindi nyo talaga yan basta-basta masilip. Kaya hindi nyo po magagawa. Kaya dapat lakas ng loob. So baklasin nyo po mga idol. Huwag po kayong matakot magbaklas dahil minsan talaga kaya natin hindi nagagawa. Dahil takot tayo na masira lalo dahil iniinitan natin at binaklas at pwedeng masira lalo. Ayan, itesting na po natin mga idol at nalinis natin na wala naman yung mga kalawang. Baka maghimala pa at biglang mabuhay. Ayan, subukan po natin i-charge at ayan, kung napapansin nyo mga idol ay wala pa rin siyang reaction. Hindi pa rin talaga siya nabuhay kahit natanggal na natin ang mga kalawang. At dahil maraming kalawang dito banda sa baba mga idol, kinapa ko po siya sa kamay. So meron pong parts na umiinit na maliit na kapasitor. Ayan mga idol, so medyo umiinit ng konti at gumamit po ako dito ng rosin flux. Pero hindi umubra sa rosin flux mga idol. Ayan, so subukan natin i-trace sa pamamagitan nitong yung rosin flux mga idol. Tingnan po natin kung uubra ang rosin flux. Ayan, so salpak natin yung battery. Dapat mga idol, uusok po yan or mamuti. So kung napapansin nyo, wala po siyang pagbabago. Hindi po umubra ang rosin flux. So nilinis ko na lang po siya mga idol. At ayan, nung kinapa ko po sa kamay, nararamdaman ko po ang may kunting init. Ayan yung pyesa na yan mga idol. Next step ko pong ginawa mga idol, ayan, tinanggal ko po yan yung may bilog na red kanina. So tinanggal ko lang siya at ayan, makikita po natin ang resulta. So yun lang po, makaliit ng pyesa ang tinanggal natin. At ayan, tinesting ko mga idol i-charge. Pagkatapos natin tinanggal ang maliit na kapasitor, ayan, malalaman natin yung resulta. At ito na nga mga idol, nabuhay po natin sa pamamagitan lamang ng maliit na kapasitor na to. So malaki po ang kanyang ambag dito. So kaya siya namatay dahil po yan sa pagkakabasa. Crowded na po siya at short po yung maliit na pyesa na kapasitor na yan. Kung napapansin nyo kanina, wala namang short ang kanyang terminal. Pero pagdating dito, wala siyang power, 0.3 lang. So yung pyesa na yon, yun po yung grounded. Malaki po ang ambag niya dito. So hindi naman grounded ang terminal niya, pero pagdating doon sa pyesa ay talagang patay po siya dahil nag-short na po ang pyesa. At ito na nga mga idol, i-testing po natin i-touch. So normal naman po ang touch dahil nabasa po ito ay possible na matamaan din po ang LCD. At ayan mga idol, meron pong password. So mamaya mga idol, dahil yung tinanggal po natin ang kapasitor na maliit ay banda po yun sa signal. So tingnan po natin mamaya kung gumana ba ang signal. So huli ko na po nakita na meron pala itong nilagay doon sa takip mga idol dahil nabaklas na siya, hindi ko nakita na may password pala na nilagay. So nung pagtakip ko po siya ay nakasulat pala ang password sa likod. Kaya itesting po natin mamaya kung may signal, gagana ba ang camera, normal ba lahat. So ayan, so binalik ko po lahat ng bakal para sa request po ng iba na nanonood dahil kapag wala daw bakal ay hindi na daw maganda ang cellphone. So kaya balik muna natin lahat. So marami pong nag-comment sa ating mga video. Minsan kasi tinatanggal ko ang mga bakal, so hindi ko na po binabalik. So wala naman pong problema kung hindi natin yan ibalik. Kasi minsan nababaluktot po siya at mahirap nang ibalik. So ang kagandahan naman, naayos po natin ang pinapagawa. So yung banda sa charging IC na tinanggal kanina ay wala namang bakal, so nabuhay pa rin naman siya. So tips ko mga idol, kapag nababasa po talaga ang inyong cellphone, lalo na kung may makita kayong crowded or kalawang, so bakbakin nyo po ang mga bakal kasi pwedeng dahil sa kalawang mga idol, meron pong parts na nag-iinit, kaya hindi po siya nabubuhay kahit naman walang grounded mga idol. So isa pong teknisa nang nagpadala nito, so hindi siguro na napansin or na-check na kinalawang na ang mga pyesa. So dapat mga idol, so i-check nyo talaga, may mga konting kalawang lang kayong makikita, ay possible na nabasa yan. At dahil sa kalawang na yun, maaring papatayin talaga ang cellphone. At ayun mga idol, nakita na po natin yung password sa likod. So dahil nabaklas na ito at hindi ko na binaklas kanina, baklas na nung dumating, hindi ko po nakita na nakasulat pala ang password. Kaya ayun mga idol, sinara ko po muna siya lahat at tingnan po natin kung normal na ba siya. Ayan, meron pong 55% at ayan, mga ilang minutes mga idol, nag-67. So normal po ang charging niya, wala na pong problema. At ayan, i-testing po natin sa SIM card kung may signal na ba. Ayan, unang gawin natin, i-on muna natin. Huwag po kayong kukurap mga idol. So hindi po natin inaasahan na mabuhay talaga ito sa pamamagitan lamang na maliit na kapasitor. So medyo uminit lang po ng konti. So malaking ambag po yon sa unit mga idol. So ayan, so naka-flight mode po siya. So ayan, i-on po natin. So, tingnan natin kung mag-signal at ito na nga mga idol, nagka-signal siya. So hindi ko na po pinalitan ang maliit na kapasitor dahil wala na pong kwenta yun mga idol. So props lang yun. So nasisira yun kapag nababasa. So mas maganda, wag na natin palitan. So ayan, normal naman. Apply natin yung password kanina at tingnan natin yung camera kung gumagana ba dahil kapag nababasa mga idol, madalas na aapektuhan ang camera. So ayan, check natin lahat. Normal naman ang touch, walang problema. So check natin yung camera.
So, tingnan natin kung gagana. At ayan na nga mga idol, normal naman po ang camera. Normal din po pala ang wifi nito mga idol. So, hindi ko po nabuksan dito. At ayan, pati yung camera sa harap, okay? Sobrang linaw ng camera. Ang mukha ko lang ang hindi malinaw. Ayan, at dahil na-solve na po natin ang problema ni Sir, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana mga idol, suportahan nyo po ang video ito. Pa-like at pa-subscribe po ng ating channel para mas marami pa tayong mga kaabang-abang sa mga susunod pa nating video.